Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Isa pong mapagpalang umaga po sa lahat po ng nakikiisa sa gawain po natin ngayong umaga. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po yung manalangin at magpuri at tumawag sa ating Panginoon. No? Sama-sama po tayong purihin ang ating Panginoon sa umagang ito. Jesus. Worship. Jesus. Purihin ang Panginoon. Jesus. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Minsan pa, Jesus. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Sa piling mo. Jesus. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi
Panginoon, na muli niyo po kami binigyan ng opportunity para muli makapag-aral, makapagpuri, makapagpasalamat, makahingi ng tawad, Panginoon, kung kami man po'y nagkukulang sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na muli niyo po kaming ginising, muli niyo po sa aming ipaparanas, Panginoon, yung tunay na kapayapaan, Panginoon, yung tunay na kaligayahan. Kahit anong kaguluhan, Panginoon, kabalisaan ang nararanasan na binibigay ng mundong ito, Panginoon, nandyan kayo. Andyan ang yung banal na Espiritu na patuloy na sa amin ay nagbibigay aliw, nagbibigay kaligayahan, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Ama, na muli niyo sa amin ipinaparanas, Panginoon, ng oras na ito, Panginoon, na pinaparanas niyo sa amin ng presensya niyo sa tulong ng banal niyo pong Espiritu. Muli, Panginoon, sa inyo po namin ibinabalik ang kataas-taasang papuri at pagpapasalamat. Tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Muli, mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay dadako na po sa salita ng Panginoon. Tayo po ay magbubulay-bulay ng salita niya. Tinatawagan ko na po ang ating butihing Pastora Maybelline. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo na magamit ng Panginoon upang makapagbahagi po ng Kanya pong mga salita. At salamat din po sa Panginoon sa pribilehiyo na ibinigay ng Panginoon para sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng kaligtasan at sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon tayo ng kaligtasan. At kapag lubusan nating naunawaan yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, ito ay magdudulot po sa atin ng pananampalataya. Sa umagang ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngunit bago po ang lahat, tayo po ay patuloy na manalangin. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy niyo kaming samahan at tulungan sa aming pong pagbubulay-bulay ng inyo pong mga salita, Panginoon. Kayo po ang patuloy na makita sa buhay po ng bawat isa. Kayo po ang patuloy na magbigay ng karunungan na nagmumula lamang po sa inyo. Salamat, O Diyos. Tuloy niyo pong pagpalain ang buhay po ng bawat isa sa amin. Sa inyo po ang papuri sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon at ang ating pong pag-aaralan ay mula po sa unang Korinto, chapter 15, verse 58. Sabi po dito, unang Korinto 15:58. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Sabi doon ay, huwag daw tayong manghina sa ating pananampalataya. At alam ko po ng bawat isa sa atin ay may sumasampalataya po sa ating Panginoon. Amen po. At sabi doon, huwag tayong manghina sa pananampalataya natin. Minsan po kasi kapag nakaharanas tayo ng pagkapagod o nahihirapan tayo, naisusuko natin yung pananampalataya natin. Minsan naiisip natin huminto o tumigil na sa pananampalataya sa Panginoon dahil minsan ayaw na nating magpatuloy dahil may mga bagay na umahad lang sa atin. Minsan isinuko na natin yung buhay natin sa Panginoon, pero habang sinusuko natin yung buhay natin, yung pangarap natin sa Panginoon, yung mga bagay na gusto natin, isinusuko natin sa Panginoon. Pero may mga pagkakataon na parang lalong humihirap yung sitwasyon. May mga pagkakataon na ginagamit tayo ng Panginoon, halimbawa sa mga Bible study, pero imbis na lumago, pinagtataguan pa tayo, di ba po? May mga pagkakataon na dahil sa hirap ng sitwasyon, ay na iisip nating tumigil na at huminto sa ating pananampalataya sa Panginoon. Pero lagi natin tatandaan na nakikita ng Diyos ang lahat ng atin pong mga ginagawa. At para sa ating Panginoon, hindi nawawalan ng kabuluhan yung mga bagay na ginagawa po natin. At ito nga po ang paalala ni Pablo sa lugar po ng Korinto. Ngunit alam ko po na
hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa henerasyon po natin, ay paalala pa rin po ito sa atin ng salita ng Panginoon. Sabi po dito, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang paghihirap ninyo para sa Kanya. Una po, sabi doon, magpakatatag at huwag matinag. Saan po? Sa atin pong pananampalataya. Sabi po sa unang Timoteo chapter 6 verse 12. Unang Timoteo chapter 6 verse 12. Sabi po dito, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito, nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Kung iisipin po natin, napakadaling sabihin na pinaglalaban ko yung pananampalataya ko. Pero kapag nandun na tayo sa kalagitnaan na nahihirapan tayo, may mga pagkakataon na hindi na natin talaga nagagawang ipaglaban yung pananampalataya natin. Pero tapat po ipaalala ng Panginoon. Sabi doon, ipaglaban natin ng mabuti pananampalataya. Paglaban mong mabuti ang iyong pananampalataya. Amen? Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Bakit po? Dahil dun daw po tayo tinawag. Kaya wag tayong bumitaw, wag tayong umayaw kahit na may mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng konting problema, di ba po? May mga pagkakataon kasi na kaunting problema lang, konting pagsubok, kaunting panguusig po sa atin ay napanghihinaan na tayo ng loob. Pero sabi nga ng salita po ng Panginoon, di ba po? Wag natin itayo yung pundasyon ng pananampalataya natin na para tayong nagtatayo ng pundasyon sa buhanginan. Na kapag inihipan ng hangin, dumating ang unos ay nasisira. Diba po? At kaya tibayan po natin yung pundasyon natin ng ating pananampalataya. Kanino po tayo magpupundasyon? Walang iba kundi sa atin pong Panginoong Jesus. At pangalawa po, magpakatagtag tayo at huwag manghina. Saan po? Sa paggawa po natin ng mabuti. Sabi nga po ay galingan natin yung paggawa po natin ng mabuti at maging mangmang tayo sa mga bagay na masama. Sabi po sa Galatia chapter 6 verse 9. Sabi po doon, kaya huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Amen. Kaya patuloy tayong magpakatatag at huwag matinag sa atin pong pananampalataya. Pangalawa po, sabi doon, ay magpakasipag daw po tayo sa paglilingkod. Ang sabi po sa Roma 12:11 ay huwag daw po tayong maging tamad, kundi magpakasipag po tayo sa gawaing ibinigay sa atin ng atin pong Panginoon. At bawat isa po sa atin ay may bahagi po tayo bilang katawan ni Kristo. Kaya anuman po yung mga bagay na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon, pagsikapan po natin, magpakasipag po tayo sa paglilingkod. At ano po yung kailangan natin gawin? Pinakauna sa lahat at pinakamahalaga sa lahat, ipangaral natin yung salita po ng Panginoon. Sa Mark chapter 16, Mark chapter 16, verse 15. Sabi po doon, Mark 16:15, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Kaya mga kapatid, ganun kahalaga yung buhay natin na dapat ipagamit sa Panginoon. Bakit po? Dahil sabi doon, kung sino man yung sasampalataya ay maliligtas. Kung sino man po ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Kaya bilang mga nakakilala po sa Panginoon, may utang po tayo sa atin pong kapwa. Ano po yung utang po natin? Yung ipangaral yung salita po ng atin pong Panginoon. Kung ano man po yung mga bagay na tinanggap po natin sa Panginoon, yung pananampalataya natin sa Panginoon, ay maibahagi po natin sa kapwa po natin. Paggamit po natin yung ating buhay sa Panginoon sa pagpapahayag ng Kanya pong mga salita.
At marami pong paraan para makapagpahayag ng salita ng Panginoon. Nandiyan po yung social media, yung mga kaibigan po natin, yung mga nakakasama natin sa araw-araw. Umayo po tayo. Kaya ulitin ko po mga kapatid sa Panginoon, may utang tayo sa kapwa natin. Lagi po nating tatandaan po yan. At patuloy tayo tulungan ng Panginoon na makapagpahayag po ng kanya pong mga salita. Sa pangalawa po, ano po yung dapat nating gawin? Sabi doon, magpakasipag sa paglilingkod. Ano po yung dapat nating gawin? Dumalo tayo sa mga gawain ng Panginoon. Sa Hebreo chapter 10 verse 25, ang sabi po doon, Hebreo 10 verse 25. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayon nalalapit na ang huling araw. Napakahalaga po ng mga pagkakatipon. Napakahalaga po na makapagtipon tayo kasama yung mga kapatid natin sa Panginoon. Bakit po? Kapag nagtitipon tayo sa pangalan ng ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng pagpapalakasan sa kapwa po natin. At kagaya nga po ng sa Acts chapter 2, di ba po, bumaba ang banal na espiritu noong panahon na sila yung nagkakatipon. Kaya ganun po kahalaga yung pagkakatipon po natin. At sabi po doon sa salita ng Panginoon, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Kapag ka po nagkakatipon tayo, mayroong pagkakataon na mapalakas natin yung kapwa po natin mananampalataya sa atin pong Panginoon. At huwag natin i-isolate yung sarili natin o ilayo yung sarili natin sa iba. Dumalo po tayo sa gawain ng Panginoon, makiisa po tayo sa gawain ng Panginoon at sa mga kapwa po natin mananampalataya sa ating Panginoon. Palagi at sa pangatlo po, gumawa tayo para sa Panginoon. Sabi sa Colossus 3 verse 23, sa lahat ng ating ginagawa ay gawin natin para po sa Panginoon. Dahil pag gumawa tayo para sa Panginoon, tiyak po, hindi tayo mapapagod. Kasi may mga pagkakataon, may mga gumagawa tayo para ma-impress yung iba. Ano po bang mangyayari kapag in-impress natin yung iba sa paggawa natin? Kapag hindi tayo napapansin, ano po yung mangyayari? Madi-disappoint po tayo or aayaw po tayo. Pero kapag inilagay natin yung isip natin na sa Panginoon tayo gumagawa, hindi tayo madi-disappoint. Bakit po? Meron po tayong gantimpala mula po sa Panginoon. At lagi po nating tatandaan, yun nga po, gumagawa tayo na to impress. Kasi kapag hindi tayo napansin, madi-disappoint tayo. At kapag palagi naman tayo napapansin, magkakaroon tayo ng pride. Kaya tulungan po tayo ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus ang nagbibigay po sa atin ng pagnanasa na masunod po ang kalooban niya. Kaya gumawa po tayo para po sa karangalan, para lamang po sa Panginoon. Sa lahat ng ating ginagawa, umiinom man tayo o kumakain, gawin po natin para po sa Panginoon. At sa pangatlo po, sabi doon sa Colossus, sa unang Korinto 15:58, hindi daw po masasayang yung atin pong paghihirap. Bakit po? May gantimpala po tayo mula sa Diyos. Ang sabi po sa Revelations chapter 22, verse 12. Pahayag 22, verse 12. Ang sabi po doon, sinabi ng Panginoong Hesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Amen. Kaya magpatuloy po tayo sa Panginoon at hindi po nawawalan ng kabuluhan ang mga bagay na ginagawa po natin sa Panginoon. Sabi doon, dala-dala ng Panginoon, malapit na akong dumating, dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Kaya wag po tayong sumuko sa atin pong pananampalataya. Sa Santiago chapter 1 verse 12. Ang sabi po doon, mapalad ang mga taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito,
Tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen. May buhay na walang hanggan. Kaya panghawakan po natin yung mga bagay na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Panghawakan po natin yung atin pong pananampalataya. Tandaan po natin palagi na hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos po ang pumili sa atin. Kaya nakikita niya lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Nakikita niya yung mga pagpapagal po natin. At lahat ng mga pagpapagal po natin ay hindi mawawalan ng kabuluhan po sa atin pong Panginoon. Kung nakakaranas man po tayo ng paghihirap, nakakaranas man po tayo ng pag-uusig dahil sa pagsunod po natin sa Panginoon, sa pisikal, sa emosyonal, parte po yan ng paglilingkod. Sabi nga sa salita ng Panginoon, bago pa man tayo usigin ay nauna na pong mausig ang ating pong Panginoon. Kung ano man po yung mga nararanasan natin bilang tao, ay una na pong naranasan ng Panginoon nung siya'y nagkatawang tao. Kaya maging example po natin palagi ang ating Panginoon na bagamat may mga bagay na pinagdaraanan pero hindi sumuko ang Panginoon. Ginawa niya yung kanya pong layunin para po sa buhay ng bawat isa. At ganoon din po tayo. Gawin po natin yung layunin natin para po sa bawat isa. Sa atin pong kapwa, ibahagi po natin ang salita ng Panginoon. At ganoon din po yung layunin natin sa Panginoon. Yung mapaglingkuran po at maibigay yung karangalan sa Panginoon bilang nakatanggap po ng pananampalataya. Bilang mga tinubos ng atin pong Panginoon. At tandaan po natin ang salita ng Panginoon. Magpakatatag po tayo at huwag manghina sa ating pananampalataya. Sabi doon, hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat sa Panginoon. Kaya sino po tayo upang sumuko sa atin pong pananampalataya? Kaya tulungan tayo ng Panginoon na no turning back. Huwag na po tayong bumalik sa dati nating pamumuhay. Huwag na tayong tumalikod sa Panginoon. Kundi makapagpatuloy tayo hanggang sa wakas po ng ating buhay. Makapagpatuloy po tayong sumasampalataya sa ating pong Panginoon at pinanghahawakan yung pangako po ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon sa Kanya pong mga salita, sa Kanya pong mga paalala, sa buhay ng bawat isa. Alam ko po na ang bawat nanonood ay hindi po aksidente kung bakit narinig po ninyo. At alam ko pong may layunin ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya sa umagang ito, patuloy po tayong manalangin. Hallelujah. Salamat o Diyos. Hallelujah sa inyo pong mga salita, Panginoon, na nagbibigay ng kalakasan at paalala sa buhay po ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, at alam namin na kayo ang nagbibigay sa amin ng pagnanasang masunod yung kalooban ninyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magpakatatag sa pananampalataya, Panginoon. May mga bagay man kaming pinagdaraanan, Panginoon. May mga pagsubok at pag-uusig na pinagdaraanan, Panginoon. Ngunit salamat, O Diyos, sapagkat Diyos kayo nagpapalakas sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Tulungan niyo kami makapanatili, Panginoon, at tulungan niyo kami na maibahagi, magawa yung parte namin, Panginoon, sa amin pong kapwa. Ayun na may bahagi namin ang inyong pong banal na salita, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umagang ito, sa buhay po ng bawat isa na naglaan ng oras upang makapakinig ng inyong pong mga salita. Pagpalain niyo po ang buhay po ng bawat isa. Ano man po yung mga ninanasan ng kanilang puso, kayo po ang nakakaalam. Tugunin niyo po ito sang-ayon po sa kalooban ninyo at sang-ayon sa inyong kapanahunan. Salamat po, Panginoon. Sa inyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na parangal, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon at sa Diyos po ang kapuri.